Ating pag-uusapan yung verse 25, nasabi diyan, ang Panginoon. Balik tayo. Hindi ko nakopya ang verse. Ngunit talastas ko na manunubos sa akin ay buhay. Manunubos. Sa English yan ay Redeemer. So ating pag-uusapan ang manunubos. Sa paliwanag ng manunubos, nangangahulugan lang yung mga kapatid ay tagapagligtas, tagapagsalba, tagapagbayad ng mga pananagutan. Hindi lang yan tumutukoy sa pisikal na pananagutan. Higit sa lahat, siya yung manunubos ng ating kasalanan. Ng ating mga kasalanan. Kasi mga kapatid, maniwala kayo sa hindi, ang tao po ay nasadlak sa malalim na pagkabulusok ng kasalanan na walang makapag-aahon kundi ang Panginoong Hesus lamang. Hindi mo kayang alisin ang kasalanan mo sa pamamagitan ng iyong pagpapakabait. Bumait ka na, ikaw ay alipin pa rin ng iyong kasalanan. Kahit ikaw ay maging kabilang ng isang relihiyon, ikaw ay alipin pa rin ng kasalanan. Kahit pa ikay magkawang gawa, kahit pa ikay turuan sa mga kumbento, sa mga theological institute, mananatili na tayo po ay tagmak, lubog, baong-baon sa kasalanan. Pansinin din natin ang Jeremiah chapter 2 verse 22 and 23. Pansinin po natin ng kaunti yan. Sapagkat bagaman maghugas ka ng lihiya at magbunton ka ng maraming sabon, gayon may natatala sa harap ko ang iyong kasamaan, sabi ng Panginoon Diyos. Ito po'y gipagambing. Parang isang pinapuputing maigi, na kahit maghugas ng lihiya, magbunton ng maraming sabon, sige iyong gamitin ang lahat ng sabon. Pero sabi, gayon may natatala sa harap ko ang iyong kasamaan. Ibig sabihin, walang makapapadlis, walang makaalis. Talagang markado ang ating kasalanan sa harapan ng Diyos. Kahit may kibinyagan, kahit may kibautismado, kahit may mahilig sa reliyon, hindi mo kayang linisin ng lihiya, ni magbunton ka man ng maraming sabon. Ano sabi? Gayon may natatala. Ano ibig sabihin? Markado. Sa harap ko ang kasamaan, sabi ng Panginoon. Walang makatutubos. Walang makapag-aalis. Walang makapagsasalba. Hindi lang ito sa matinding pananagutan sa utang sa kapwa. No, hindi yan ang pinag-uusapan natin. Ang walang makapagsasalba, walang makabubura ng ating kasalanan, kundi ang Diyos, ang Panginoong Hesus. Ang ating pag-uusapan, hindi yung maging baptis. Hindi baptis ang tagapagligtas. Ang ating aaralin, Redeemer, hindi yan kumakatawan sa relihiyon. So hindi yan kumakatawan sa baptis. Ni sino man sa atin, walang kakatawan na yan. Ating bubuklatin mamaya yan. Suportahan pa natin ng 13 verse 23 ng Jeremiah, 13:23. Naalaala ko lang Tingnan nyo Tingnan nyo po ang lupit ng pagkatanim ng kasalanan. Makapagbabago baga ang Etiope ng kanyang balat? Alam nyo ba yung Etiope? Yan po yung mga, sorry to say this word, mga negro. Pero iba pa yung taga-Afrika kaysa Etiope. Ang Afrika, dasto mo pa kahit may itim, pero yung Etiope, pagka nakasalubong mo sa gabi, pag hindi ngumiti, mababangga mo. Ganon kaitim yun. Ang mga Ethiopian. So, ang punto ko mga batid, sabi ito, makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat? O ang leopardo ng kanyang batik? Nakita ba kayo ng mga leopardo? Yun yung mga batik-batik. Ang Ethiopia hindi kayang baguhin ang kanyang balat. Ang leopardo hindi kayang ayusin yung kanyang batik-batik. Ngayon, ganito. Kung makagagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama. Ano ibig sabihin nito, mga batid? Kung paanong imposible
na ang Ethiopia ay pumuti. Ang leopardo ay mawala yung batik. Gayun din, imposible na kayong, ang sabi diyan, kung makagagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama. Ibig sabihin, sa paningin ng Diyos, inihambing na tayo na imposible tayong gumawa ng nakalulugod sa Diyos. Pwedeng sa paningin ng tao, nakagagawa tayo ng tama. Abay, bigyan mo ka ng cake. Ay, sino hindi matutuwa sa iyo? Yung pa-birthday mo, pag-birthday na yan, ay pag-Pasko, bahit hindi mo bigyan. Natutuwa mo ang tao. Pero sa pagiging makasalanan, wala tayong nagagawang mabuti sa paningin ng Diyos. Bakit? Nasabi diyan, kung paanong markado na yung itim ng Ethiopian, hindi mo maaalis yon. Kung paano yung leopardo sa kanyang batik-batik, hindi mo mababago yon. Hindi mo na rin kayang baguhin ang sarili mo sa pagiging makasalanan. Kaya napakahalaga ng katagang may Redeemer. Nakalulungkot, hindi ito alam ng maraming tao. Kaya nga inaanyayahan namin lagi kayo. Amen? Sapagkat sa iba may hawak na Biblia, hindi naman inaaral. At kung mag-aaral man, wala namang liwanag ng banal na Espiritu. Dito, mga kapatid, nais ko pong patunayan sa inyo, kung wala si Jesus, wala kang pag-asa. Bakit? Hindi mo kayang baguhin ang iyong totoong pagkatao. Pwedeng panglabas, pero alam niyo ba, ang sakit ng kasalanan at datos yung kabulukan ng kasalanan, hindi lang sa balat, hindi lang sa panglabas na buhay ng tao. Atin tingnan ang Jeremiah 17 verse 9. Di na muna tayo umalis sa Jeremiah 17 verse 9. Tingnan niyo po ang sabi. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay. Ito, pansin natin na, at totoong masama. Hindi medyo. Are you with me? Pastor, bakit ako naging masama kung may kabait-bait? Sa tao mabait ka. Paano sa Diyos? Amen? Totoong masama. Sinong makakaalam? May tanong, di ba? Sino makakaalam? Sinagot po yan ng verse 10. Tingnan niyo po ang verse 10. Akong Panginoon. Kasi ang tao, pwede nating pagbuladasan. Pwede nating pagkunwarian. Pwede nating pagpasikatan. Pwede nating bula-bulahin. Pero sabi ng Diyos, ang puso ng tao ay magdaraya at totoong masama. Sino nakakaalam? Sinagot ng verse 10, ako. Panginoon. Yan o. Sumisiyasat ng pag-iisip. Tayo hindi na nagtatanong nabigyan ka lang ng antox. Hindi mo na tinanong, ba't kaya ako binigyan? Ano kaya ibig sabihin? Sa Diyos, kita niyang lahat ng motive. Amen? Ay akong Panginoon, sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso. Pero ano yung natarok ng Diyos? Balikan mo nga ang verse 9. Anong kanyang natarok? Itas nga lang natin, ang puso'y magdaraya. Yan ang tarok. Sinungaling yung pusong yan. Ano pa? Totoong masama. Kaya sabi ni Job, may Redeemer. Alam mo, ang halagang maintindihan nun. Ang tao ay hindi tatawag kay Kristo na kanyang tanging pag-asang manunubos hanggat hindi mo kilala kung sino ka sa harapan ng Diyos. Kaya ang iba, may ganapan tumawag kay Maria May ganapan tumawag sa kung kanina kanyang mga santo. Bakit? Akala, laro-laro lang ang kanyang buhay sa pagiging makasalanan. Okay, balik tayo kay Job. Atin lang pinakita yan. Kaya mga batid, ito ang ating pagiging makasalanan, walang makatutubos niyan. Walang makababago niyan. Walang makatataklob niyan. Walang makapag-aalis niyan. Kundi yung ipinapakilala, kahit Old Testament time pa. Ibig sabihin, si Job, alam niyo ba, the oldest book in the Bible is not Genesis, based on the scholar na nag-aaral ng Bible. Sa chronological arrangement, unang Genesis,
But the eldest book is Job. Ito yung pinakalumang aklat. Bakit dito natala, nung nililikha ang lupa, nag-aawitan ng mga anghel. Dito sa Genesis, ang itinala, paglikha ng anghel. Pero wala yung paglikha ng langit at lupa, dito naka-record. Pero wala yung mga anghel na sumisigaw sa galak nung nililikha ang langit at lupa. Kaya sa kanilang pagtuturo, pag-aaral, talagang pinakalumang aklat ay Job. Pero sa chronological arrangement, Genesis ang una. But mind you, mga kapatid, sa panahon pa ng kaluma-lumaan, si Job ay may tinatawag ng Redeemer. Una nating pansinin kay Job, at least mga kapatid, number 1, ito, Job felt, Job felt, ano na yung puntos natin? Job felt need of the Redeemer. Kung papasin natin, hindi ko nakopya eh. Sige. Sabi niya, tingnan natin ang talata, may Redeemer. May Redeemer. Bakit ko po sinabi niyang Job felt need of the Redeemer? Contextually speaking, mga kapatid, ganito po ang istorya ni Job. Isang mayaman. Pero biglang naubusan ng yaman. Kung babasahin sa chapter 1, naubos yung kanyang tupahan, libo-libo, bakaan, asno na magkatuwang, dilibo rin, na 500. Tapos siya ay namatayan ng 10 anak na sabay-sabay. Ang tinding trahedya yon. Isa lang ang madali, ang lungkot na isang pupa. Amen? Tapos siya ay nagkasakit ng isang sakit na pigsa mula talampakan hanggang ulo. Ang lala. Kaya siya ay doon humihiga sa abo. Pinagsunugan dahil walang magandang tayo sa may pigsa, ay lalo kung buong katawan ay pigsa. Pero malupit pa nito, siya ay tinutuligsa ng kanyang asawa at kanyang mga kaibigan. Hanggang sa siya ay sumigaw na sabi, alam ko isang araw tutulungan din ako ng Panginoon. Are you with me? Dumating siya sa tagpong yon, nagkaroon siya ng kamalayan, alam ko ako'y tutulungan din ng Panginoon. Pero bakit ko pinupunto yan? Tingnan niyo po ang verse 1 and 8 ng chapter 1. Kasi may pinupunto tayo dito ha. Nung siya'y umangal, nung siya'y dumaing, na tinawag na ang Lord, ang Panginoon na may Redeemer, ito yung dahilan kung bakit ang maraming tao hindi natawag sa Panginoon. Kaya napakapalad ng mga taong nararamdaman, nakadama ng pagtawag na ang Diyos ang kanyang manunubos. Naintindihan niyo ba yan? Kayo pa nakadama na noon. Pero minsan, sampal ito sa atin, mga kapatid. Ha? Bakit ko sampal? Wala tayo sa kalingkingan ng buhay ni Job, pero siya'y nakadama ng pangangailangan sa Panginoon. Naintindihan niyo ba yan? Verse 1, record ng writer. Verse 8, Diyos mismo nagtibay. Yan yan, sabi ng verse 1. Tayo kaya maging katulad man lamang ni Job. May isang lalaki sa lupain ng Uz. Meron kayang isang lalaki sa lupain ng dagatan? Meron kayang isang lalaki man lang sa lupain ng Taysan na ganito ang paglalarawan na ang pangalan ay Eric? Job. Ano ang description? Na ang lalaking yaon ay sakdal. Amen? Tayo kung makaupaol ng sigarilyo, hindi pa nangangailangan sa Panginoon. Kung tayo magsugal, kung gaano tayo magmura, kung gaano tayo manood ng malalaswa, ang dami nating kasalanan. Pero tayo hindi nakakasigaw ng pangailangan sa Panginoon. Pero itong sakdal, sumabi, may Redeemer. Alam mo nakakalungkot, ang napakamakasalanan mo, bakit hindi ka makadama na nangangailangan ka ng manunubos? Samantalang si Job, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid. Meron kayang isang lalaki sa lugar ng Taysan na isang lalaking
Ano yan? Sakdal at matuwid. At natatakot sa Diyos. Amen? Ngayon, gara pala na eh. Ngayon, pangahas na ang tao. Wala kang pakialam, kung gusto ko ito. Tama ba? Kapalmok sa mga tao ngayon. Huwag mo akong papakialaman, buhay ko to. Pero si Job, takot sa Diyos. Ano ibig sabihin niyan? At humihiwalay sa kasamaan. Tayo, kung alin yung mali, yun ang yakap. Pinagmamalaki pa. Tama. Pero mga kapatid, hindi ba natin nabulay kahusay-husay na ngailangan ng manunubos? Tapos tayo naman ang layo-layo ng buhay kay Job. Wala lang. Ano kung ayaw kong sumimba? Ano kung ayaw kong magbasa ng Bible? Anong pakialam mo? Yan nga ang problema mo. Tapos gusto mo sa langit. Tama ba? Tapos kung ikay makadaing sa Diyos, Lord, patamain mo ako. Tatamaan ka. Kung ano-anong hinihingi mo, kung ano-anong bugso ng damdamin mo sa Diyos, ba't hindi ka muna manalamin? Ba't hindi mo lingunin ang buhay mo? Eh kung si Job nga, galing na, tumawag pang may Redeemer, ay sino ka naman? Naintindihan nyo kaya? Humihiwalay sa masama. Tayo naman, nabili pa ng Hope. Nabili pa ng Marlboro. Tsak hindi naninigarilyo si Job. Ay nalayo sa masama eh. Tsak hindi nagbabarik si Job. Bakit? Nalayo sa masama eh. Tsak hindi marisulsul yan. Hindi rin marites yan. Bakit? Nalayo sa masama eh. Pero itong lumalayo sa masama, tumawag sa Diyos, may Redeemer. Tapos ikaw, tayo, makasalanan, wala lang. Shame on us. Naintindihan niyo ba yan? Tatanungin ko, tumawag ka na ba sa Diyos ng may Redeemer? Pag hindi ka aware kung sino ka. Minsan tatawagin pa si Maria. Hindi ako naman. Si Maria ay hindi Lord. Hindi rin siya Savior. Amen? Napansin niyo ba yan? Ito ay description ng sumulat. Ito malupit, verse 8. Tingnan niyo po, verse 8. Panhik manaog Satanas. At isinumbong si Job. Sabi ng Diyos kay Satanas. Diyos ang nagsabi at masabi, at sabi ng Panginoon. Sino nagsabi? Hindi ang Panginoon. Tama ba? Naniniwala nga tayo sa sabi ng tao, di lalong sasabi ng Panginoon. Tama ba? Pero alam niyo ba kung ano ang sinabi ng Panginoon kay Job? Sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ng aking lingkod na si Job? Parang ito'y pagmamalaki. Amen? Bakit? Sapagkat walang gaya niya sa lupa. Are you with me? Ay talaga, kung inyong mananam namin ito ay pinagbibida ng Diyos si Job. Bakit? Sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at tumihiwalay sa kasamaan. Kalain mo, verse 1, ang ganda ng pagpapakilala. Pinalo pa, Diyos mismo ang nagsabi, ganun nga si Job. Pero pagdating ng 19 verse 25, sumigaw, may Redeemer. Pinagmalaki ng Diyos. Ipinaliwanag ng Bible kung sino siya. Pero sa kanyang sarili, sumigaw ng may Redeemer. Tayo ba'y may kalingkingan man lang sa buhay ni Job? Sino dito yung kahit makakalingkingan man lang dito sa buhay ni Job? Wala. Wala. Wala nga. Pero kailan ka tumawag sa Diyos? May Redeemer. Naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo ba yan? Kailan ka nagmalay na kailangan mong matubos? Kailangan mong maligtas? Kailangan mong matawad? Ito nga'y husay na nagmamalay pa na siya kinakailangan ng manunubos. Ay, galo ka naman. Likas na sinungaling.
likas na makalayawan, likas na walang hilig sa Diyos. Ang Bible ay boring, ang simbahay na pipilitan, tapos hindi ka malang nabulong sa puso mo, Lord, maawa ka sa akin, tubusin mo ako sa aking kasalanan. Nakakahiya. Tapos pag namatay gusto mo yung sa langit, no way. No way. Maliwanag ko ba? Ang langit ay lugar ng mga taong bagbag sa kasalanan. Ang langit ay lugar ng mga taong bigat na bigat sa kasalanan. Kaya sumisigaw, Lord, my Redeemer. Ikaw. Bigyan natin ng cross-reference yan. Si Pablo. Tingnan niyo po si Pablo. Sa Philippians chapter 3, verse hanggang 9. Tingnan niyo po. Nandiyan po ba kayo? Tingnan naman natin si Pablo. Tingnan natin si Pablo kung ganong kahusay din. Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisamba sa Espiritu ng Diyos. Ito, pansin natin na at hindi nangagmamapuri kay Kristo Jesus. Ibig sabihin mga kapatid, ang tunay na lumalapit kay Kristo para tanggapin o sampalatayan ng siya'y manunubos ay yung walang maipagmamalaki sa kanyang pagkatao. Naintindihan niyo ba yan? Ay yung iba'y kaya hindi makalapit kay Kristo kung saan ako namulat ay doon ako mamamatay, wala ka talagang pag-asa. May ipinagmamalaki ka pa Amen? Pero bakit si Pablo ay dumating sa hantungang wala siyang pagmamalaki? Pero tingnan niyo po ang kanyang credential kung talagang wala talaga siyang pagmamalaki. Ang sabi diyan, at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Verse 4, tingnan niyo po. Nandiyan po ba kayo? Bagaman ako'y makapagkakatiwala sa laman, ibig sabihin, pwede ako magmalaki. Kung tutusin, kaso lang hindi ako ililigtas ng Diyos kung sa aking laman ako aasa. Bakit? Tingnan niyo po, ang kanyang pwedeng pagmalaki. Na kung ang iba nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako. Halimbawa, ito. Kung binaybay niya Sige, verse 5. Na tinuli na ikawalong araw. Kita mo yan? 8 days pa lang siya, nasunod na sa Diyos. Tayo tanda na, hindi pa nasunod. Tama ba? Ang iba nga sa inyo yata, hanggang ngayon, hindi pa nasunod. Ilang taong ka na? Ano pa? Mula sa lahi ng Israel. Mga kapatid, credential yan. Bakit? Ang bayang ino-honor lang ng Diyos ay Israel. Ang tawag sa hindi Israel, pagano. Nations of many gods, ungodly without hope. Pag pinag-aralan mo sa Efeso chapter 2, pag hindi ka Israel, wala kang likas na pag-asa, wala kang tunay na Diyos. Ikaw ay estranghero sa mga pangako ng Diyos. Pero si Pablo, Israel. Ito pa malupit. Mula sa kanya Benjamin, ang si Jacob na Israel, nagkaanak yan ng 12 lalaki. Bali, 13 si babae, si Dinahasa. Ano? Okay. Ang pangbunso ay si Benjamin. Kahit naman ng Old Testament, paborito ang bunso. So, ang credential niya, siya ay sumunod na 8 days pa lang. Tanyo ha? Tapos siya mula sa lahi ng Israel, Benjamin pa. At sa pagiging Hebreo tungkol sa kautusan ay Pariseo. Pag sinabing tungkol sa kautusan ay Pariseo, Doctor of the Law. Alam niyo ba, hindi ka pwede maging Doctor of the Law, Pariseo, kung hindi mo sa ulo ang Genesis hanggang Deuteronomy. Tayo alam natin yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pero sila hindi ganon. Yung book ng Genesis, kung ilang chapter at ilang verses yan, hanggang Deuteronomy, sa ulo yan, may ipagyayabang. Amen? Matalino yan. Alam nyo, kalabisang sabihin, ito'y palakihan ng pilakterya. Alam nyo ba yung pilakterya? Yan yung ginagamit na sinturong may bag ng mga magwiwiting. Yan ang ibig sabihin ng pilakterya. Sinturong may bag, lagay ng barya. Pag sinabing palakihan, kasi pag maliit ang pilakterya mo sa panahong yan, kaunti lang ang verse na alaman mo. So kung kinaglalakad sa tramo, sa ibabaw ng kalsada, ang laki-laki ng iyong pilakterya, gamaleta. Ibig sabihin, sa ulo mo, ang maraming talata. Ganyan ang Pariseo, matatalino yan.
Maraming alam. Ito, verse 6. Tungkol sa pagsasikap, ay mag-uusig sa iglesia. Hindi siya lang basta may relihiyon. Siya'y handang mamatay para sa relihiyon. Tayo, may naturingang may relihiyon, di rin naman nasimba. Tama? Tungkol sa kabanalan na sa kutusan, walang kapintasan parang si Job. Verse 7. Gayunman. Yan, gayunman. Ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Verse 8. Oo nga, at lahat ng mga bagay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo. Ibig sabihin, lahat ng kanyang credentials, kung wala si Kristo, wala. Ang galing-galing. Pero kinilala din si Kristong may Redeemer. Tapos tayo, ni talatay walang sa ulo. Amen? Ni hindi nga tayo laging nasimba pag linggo. Tapos hindi tayo marunong humingi ng tulong sa manunubos. Ang laki ng problema mo sa buhay, utoy. Ineng. Tapos lahat naman pag namatay ay palangit. Sino may sabi sa iyo? Yung undeserving na sa langit, hindi pa tiyak, kung hindi tumawag ng may Redeemer. Sa totoo na mga kapatid, itabi natin ang buhay kay Job natin at kay Pablo, malaki pa ang dulo ng balahibo ng buhok mo. Buhok. Are you with me? Ibig sabihin, lusaw tayo sa buhay ng mga yan. Sa alam na ng talata, yan ang binatbat natin. Sa alam nating talata, sa ulo. Pagdating sa kutusan, pagdating sa kaseryosohan sa Diyos, humihiwalay sa kasamaan. Hindi. Tayo gigil na gigil sa chismisan. Nang lalaki ang ating mata. Talagang gusto makasagap na ng lahat. Interesado sa buhay ng may buhay, pero hindi interesado sa Diyos na buhay. Ganyan ang tao. Pero dito lang tayo hihiyain, mga kapatid. Kung yung Diyos na pinagmamalaki si Job, at kung ito si Pablo, nagaling, eh sabi niya, ang lahat ng mga bagay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya itinis ko ang kalugihan lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuin si Kristo. Ibig sabihin, lahat ng Kanya'y pagmamalaki, inihambing lang niyan tae. Eh lalo pa kaya tayo kung walang katulad nila. Eh di tayo katai-taihan. Pero hindi tayo natawag ng may Redeemer. Nga, maliwanag ko ba? Maliwanag ko ba? Eh kung mga ito nga ay tumawag, kumilala na si Kristo ay kanilang manunubos, ba't hindi ka? Ba't hindi ako? Naiintindihan nyo ka? Maliwanag ba? Grabe, no? Kaya alam ko nga, susubaybayan nyo lang yung Bible study ko tuwing alas 9:30 onwards. Nandun yung mga panalitang hindi nyo kayang lunukin. Bakit? Ang tao na hindi nakakadama sa Diyos ng pangailangan, saksakan ng hambog. Mangmang, maas, ulaga. Bakit? Yung tao ngang may pagmamalaki na tumawag, ay sino tayo para hindi? Amen. Amen. Kaya mga kapatid, ang ayaw sa Diyos. Kaya tanyo, ang una nating puntos, Job felt. Ano natin nga? Need of the Redeemer. Have you experienced that? Naranasan niyo ba yan? Kung maingay. Ano? Amen. Ano ba to? Sandali ha. Maliwanag ko ba? Sa inyong kinaupuan yan, mas lalo ka bang nangangailangan makadama na kailangan mo ang manunubos? Kung naramdaman niyo ni Job, nakita yan ni Pablo, pero ang lulupit ng kanilang credentials. Pero still, wala.
Dahil sa pagiging makasalanan, kailangan nila ng tagapagligtas. Ngayon nga, mga leader na reliyon, lakasan na lang ng loob, wala namang alam. Noon, ang pagiging leader talaga, may pagiging pinaglideran. O halimbawa, naging coach ka ng basketball, hindi mo naman alam ang foul. Ano yun? Ang mahalaga kay coach. Hindi pwedeng ganun. Dapat alaman mo rin ang rules. Tama ba? Si Pablo, alam ang lahat niya. Si Job, alam ang lahat niya. Pero sa kanya sariling inamin, ako mismo ay foul. Ikaw. Naiintindihan niyo ba yun? Sa totoo na, yung ating sinasabi, ito'y sapat na Ito'y ayos na. Ito na yung, alam nyo, para maunawaan nyo ang good news. Realize first what is the bad news. For us to be able to embrace the good news, come to realize first what is the bad news. What is the bad news? Yung pinakamagaling na nangangailangan ng Savior. Hindi ka interesado kay Kristo na manunubos kung hindi mo nakikilalang bulok ka, makasalanan ka, at hindi mo kaya. Yung ang magaling na nangailangan pa ng manunubos, ay lalo tayo, wala sa kalingkingan. Ang nais ko lang idiin na maliwanag sa inyo, umalis ka na alaman mong dapat kang magsisit manampalataya kay Jesus. Huwag lang yung wala lang. Wala lang. Siya. Ang impyerno hindi wala lang. Ang impyerno hindi wala lang. Bakit? Ang kasalanan ay hindi wala lang. Tama? Maliwanag ko baga? Ay, si totoo na ako, ano na ako'y sapat na dyan Gusto niyong bamaligtas? Kung si Pablo at si Job ay tumawag ng may Redeemer, please lang, huwag kang magmatigas. Bumulong ka sa puso mo, Lord, ako pa kaya ang hindi. Kita yan ng Diyos. Kita yan, hindi mo kinakailangan magtaas ka ng kamay. Hindi ka kinakailangan sumabay ka sa aking panalangin. At least kung ngayon sa pagkakaupo mong yan, ako yun Kita na yun ng Panginoon. Amen? Bakit? Balikan po natin ang Jeremiah 19 verse 9 and 10. Hindi ko pinapangako sa inyong 17, 9 and 10, matatapos. At least ang magandang pag-aaral natin, tumatagos. Kung hindi man matapos, at least tumatagos. Amen? Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sino makakaalam? Verse 10. Ang Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso. Okay, ganito. Sa inyo nakaupong yan. Hindi ko alam. Sino nakakaalam niya? Diyos lang naman. Sabi ang Diyos ang sumisiyasat. Hindi ako. Diyos ang sumisiyasat. At ang tumatarok. So hindi ako. Tayo ang sinisiyasat, tumatarok. Hindi tayo ang sumisiyasat. Tayo ang sinisiyasat. At tinatarok. Okay. Ngayon, kung talastas nga ng Diyos ang ating kasamaan, kita rin naman niya yung nagsisisi na. Amen? Kahit hindi ka umiyak pa, ang ibig iyak pa. Alam mo, ang ibig sabihin ng pagsisisi, hindi umiyak, nabago. Umiyak ka ng umiyak, di ka rin mo nababago. Tama ba? So, hindi kita pinatataas ng kamay. Hindi kita pinasasabay sa panalangin. Pero kung yung pangungusap na ito'y tumatago sa iyong puso, tumutugon niya ang ating puso. Pwede naman, kala mo ko sinong di nagkakasala din. Ang layo mo sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Lahat naman ng tao sa giyang nagkakamali. Ang magandang ganito, ako yun Amen? Ako yun huwag mo ituro yung kadais mo. Huwag kang tumingin sa kadais mo. Ang tinutukoy ng Bible ay hindi ang kadais mo. Lahat tayo. Maliwanag ko ba? Nakakalungkot yung iba yan Yung iba nga yan nakakulong na ayaw pang umaming makasalanan
Di ka? Nakakulong na yun. Caught in the act, napicturan, kitang-kitang ebidensya, nakakulong na eh. Hindi ho ako. Hindi ho ako. Walang puwang sa iyo ang manunubos kung hindi ka na amin. Ang magandang tugon, Lord, ako yun eh. Patawarin mo ako. Amen? Hindi na kinakailangan sabihin ng bibig mo. At least, talastas ng Panginoon ang puso mo. Amen? Hindi naman tayo para magpasikatan dito eh. Hindi naman tayo dito para magpabanalan sa paningin ng tao. At least, alaman mo kung paano kung tumutugon habang nakikinig ka ng salita ng Diyos. Hindi na kailangan pagsigawan yan. Silently, within your heart, praying, Lord, forgive me. Save me. You are my Redeemer. Amen? Kasi si Kristo ang manunubos. Isang outline lang tayo, ano? Ganyan yung problema, hindi nakauwi agad ng maaga ng gabi. Ano? Kagabi, ginabi na kami ng dating. So, number 2, Job not only felt need of the Redeemer, but also, Job, fair Redeemer. Anong fair natin dyan? Ang idea, hindi beg, hindi nangangapa, hindi nagsasapantaha, hindi malabo, maliwanag kay Job kung sino yung kanyang manunubos. Basahin na ulit natin ng verse 25. Tignan niyo po For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. Verse 26. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Mga kapatid, not only Job felt the need of Redeemer, but also Job fair Redeemer. Ang maliwanag kay Pablo kung sino yung manunubos. Yung buhay na Diyos. Kaya huwag kayong aasa sa mga rebulto. Hindi yan buhay. Hindi yan buhay. Paano ka matutulungan ng hindi buhay? Paano ka didinggin ng hindi buhay? Ang tunay na manunubos ay buhay na Diyos. Bagaman siya'y namatay para lang bayaran ng ating kasalanan, pero ang kanyang pagiging Diyos hindi namamatay. Ang cross-reference po diyan na Redeemer, sa Psalms 19 verse 14, yung Redeemer diyan, may pinatungkulan si David mismo, tumawag din, hindi lang si Job. Tingnan nyo maging kalugod-lugod nawa ang aming mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin. O Panginoon, may tinukoy si David na Panginoon. Sino yon? Na aking malaking bato at aking manunubos. So yung palang manunubos na yon, ginamit din ni David. Yun ay ang Panginoon. Are you with me? So ang manunubos, Panginoon. Klaro? Hindi binyag ang manunubos. Ang binyag, hindi Panginoon yan. Ang bautismo, hindi manunubos. Bakit? Hindi Panginoon yan. Ang simbahan ay hindi Panginoon, kaya hindi manunubos yan. Naranasan din ni David ang kilalanin na meron siyang manunubos. Nakilala din niya ni Pablo. Nakilala din niya ni Job. Lahat ng tunay na naligtas, natubos sa kanilang mga kasalanan, may kinilalang manunubos at walang iba kundi ang Panginoon. Sino yung Panginoon yan? Tingnan po natin na ating sundan. Isaiah 54 verse 5. Isaiah 54 verse 5. Yung Panginoon, may tinukoy, the living God, kay David ay Panginoon, aking manunubos. Sapagkat ang may lalang sa iyo ay isang iyong asawa, ang Panginoon ng mga hukbo ay kanyang pangalan, Panginoon ng mga hukbo ay kanyang pangalan, at ang banal ng Israel ay inyong manunubos. At ang banal ng Israel ay inyong manunubos. The Holy One of Israel or the Holy One of God. Sino ba tinutukoy na the Holy One of Israel or the Holy One of God? Tingnan po natin. Marami itong talata, pero sundan ko na lang po yung i-concise natin. Sa sa Matthew chapter Mark 1:24. Tingnan niyo po, Mark 1:24.
na nagsasabi, anong pakialam namin sa iyo? Sino? Jesus, ikaw na Nazareno, naparito ka baga upang kami puksain, nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. Okay. Sabi ni Job, may Redeemer, Redeemer ang ating paksa. Sa kahusayan na niya, sumigaw pa rin siyang Lord, may Redeemer. Ngayon, yung Redeemer niyan, ang sabi niya, ito yung buhay, ang Diyos. Pagdating sa Psalms, tumawag din pala si David ng manunubos, tumutukoy sa Panginoon. Pagdating sa Isaiah, natin binasa, ito pala yung Holy One of Israel. Ngayon, pagdating sa New Testament, yung pala tinatawagan ni Job, ni David at ni Isaiah, yan pala yung Panginoong Jesus, the Holy One of God. Therefore, dapat hindi malabo sa iyo kung sino yung Redeemer. Hindi ka aaprubahan ng Diyos na tumatawag ng Redeemer kung sino-sino naman ang tinatawag mo. Are you with me? Naintindihan nyo ba yan? May Redeemer na si Maria. Sala, hindi yan ang tinawag ni Job. Hindi yan ang tinawagan ni David. Hindi yan ang tinawagan ni Isaiah. Pagdating ng Old Testament and the New Testament, lagapak na, ultimong demonyo. Tumatawag, thou art the Son of the Holy God, the Holy One of God. Maliwanag ko ba? Una, dapat na inyong maramdaman na kailangan mo ng manunubos. That means to say, kailangan mo si Jesus. At may kay aminadong ikay lugmok, tagmak, lugapi, lugami, lubog, at hindi mo kayang umahon, wala kang tatawagang Redeemer. Si Jesus lang. Maliwanag ko ba? Maliwanag ko ba? Huwag kang alay, ako na may mabait. Nako, hindi ikaw ang Redeemer. Ako naman matalino. Ako na may magaling. Hindi ikaw ang Redeemer. Ikaw nga yung tatawag, hindi ka tatawag sa sarili mo. Amen? Pandalawang puntos yan. Pantatlo. Verse 25. Balik ulit tayo sa Job. Naintindihan nyo ba? Kayo mga ligtas na, intindihan nyo rin ito. Para naman kayo may nasasabi din sa mga taong hindi pa ligtas. Dahil mamaya pag-aaralan natin, alam nyo ba ang sinugong mag-akin ng kaluluwa, hindi lang pastor, church. Hindi ba kayo natutuwa kay Brother Renin? Hindi man siya nagba-Bible school eh. Pero nakakapag-outline. Nakakapag-preach. Bakit? Yan ay, alam mo, makakapagturo ka na maalam kapag maalam kang makinig. Hindi yung patulog-tulog pag nakikinig. Tama ba? Amen! Ano sabi ng 25? Ngunit talastas ko. Yung salitang talastas ko, hindi siya kakapa-kapa. Amen. Na manunubos sa akin ay buhay. Ibig sabihin, yung sa kanyang nauunawa ang manunubos, ayan nagtitiwala talaga siya. Pantatlo, Job's faith to the Redeemer. Alam ko na yung Diyos na manunubos, na kaya ako'y tumatawag, kahit ako'y magaling, wala akong may pagmamalaki, ako'y makasalanan. Tama? At kaya naman ako tumatawag doon sa manunubos na yon, yun pala yung pinakilala pagdating sa New Testament ay si Jesus na dahil ako'y nananampalataya sa Kanya. For I know, my Redeemer. Are you with me? Mga kapatid, gusto nyo bang ikay makaahon sa pagkakalugmok sa kasalanan? Tumawag ka sa manunubos. Pero tumawag kang may pananampalataya. Amen? Kayo, nakaupo kayo ngayon. Kayo ba'y nag-iisip na kayo matutumba? Iba na wala ka sa ulirat. Hanggang pagkakaupong yan, nag-aalalang baka matumba. Ibig sabihin, lagay ang loob mo. Di ka, pwede mo mapiang yan dahil sa bigat mo. Pero lagay ang loob mo sa kauupo mo. Bakit? Alaman mo, matibay ang silya mo. Lumagay ka ang loob kay Jesus dahil talagang kaya ka niyang tubusin. Naintindihan niyo ba yan? Sino sa inyo nagko-commute? Sinong pumunta dito yung nag-commute? Okay, sining. Okay. Tricycle, jeep. Tricycle.
Nagtanong ka ba sa driver, "Oy, ako higay maihatid mo." O sumakay ka na lang? Sumakay na lang. Pero hindi ka nag-alinlangan sa driver. Ba't kay Jesus mag-aalinlangan ka? Kung sa driver nga ng tricycle, di ka nag-aalinlangan. Dapat kay Jesus, huwag kang mag-alinlangan. Siya lang ang pwedeng magtubos sa iyo. Sa upuan mo nga ngayon, di ka nag-aalinlangan eh. Bakit kay Jesus mag-aalinlangan ka? Pag kay Maria, mag-alinlangan ka. Bakit? Hindi yan manunubos. Tinubos yon, pero hindi manunubos. Pag ikaw ay gusto mong matubos, mapatawa sa kasalanan, at aasa ka sa baptis, mag-alinlangan ka. Bakit? Ang baptis ay hindi manunubos. Pero pag si Jesus na ang tinuturong manunubos, aba, ay lumagay na loob mo. Diga, nung ako'y nagko-commute pa, papuntang Good Shepherd, nakakasabay ko pa minsan si Brother Roel Burigas. Gusto ko makakasabay yun. Bakit? Libre ako eh. Sa pamasahe. Pero napapansin ko Roel, basta ay nagbabiyahe, nakakatulog. Nakahawak, doon sa may sabi ko, paano hindi nabitaw yun? Ay, tulog. Hindi ka dapat ay nakakabitaw yun. Pero sa iyo, tulog eh. Kalay mo, sa sobrang confidence sa driver, nakakatulog pa. Amen? Tapos tayo, hindi makatulog sa pag-aalala. Ako kaya ililigtas ni Kristo? Ako kaya napatawad ni Kristo? Ako kaya nga'y palangit na ay siya? Iyong siya sa atin ang pananampalataya mo kung totoo. Are you with me? Maliwanag mo ba? Redeemer. Dapat, tulad ni Hope felt need of the Redeemer. Number 2, hope, fear of the Redeemer. Maliwanag sa kanya kung sino yung Redeemer. Sana ganun din sa atin. Wala nang agam-agam kundi si Jesus lamang. And then, kung makita mong maliwanag na si Jesus, ang tanong, nananampalataya ka ba sa kanya? Sa makita mo. Kung hindi ka rin maniniwala at mananampalataya, wala rin. At yun ang totoo nangyayari. Alam mo, saan ng tao, believe pa rin sa kanyang relihiyon. Kahit ipinangaral mo na yung tama, okay, may relihiyon din akin. Ako na may mabait din, ako may wala din na argabyado. Hindi lang believe sa kanyang relihiyon, believe pa sa kanyang sarili. Pero kung ikinay talagang gusto mong matubos, may Redeemer. Dapat maramdaman mong kailangan mo yun. Pandalwa, dapat maliwanag sa iyo kung sino yon. Pangtatlo, maniwala kang siya talaga yon. Dahil kung pagkatapos na may turo sa iyo at believe ka pa rin sa sarili mo, believe ka pa rin sa relihiyon mo, ay walang talab ang Redeemer. Maliwanag ko ba? Then last, verse 26. Verse 26. At pagkatapos na magibang ganito ang aking balat, kasi nasa kasagsagan talaga siya ng yung sakit na pigsa na iisa, ay sa ganda lalaki pumangit. Pero sabi niya, alam ko, mare-restore ito. Kung hindi man sa lupa, pero salamat, na-restore ka sa lupa, may pag-asa siya, yung sa glorified body. Ibig sabihin, Job's flesh will be redeemed. Job's flesh will be redeemed. Yan ang pag-asa. Alam mo kapatid, tayong lahat mamamatay dito. Kahit paanong gwapo mo, kahit anong ganda mo, mamamatay tayo dito. Pero ang pag-asa natin, meron tayong bagong katawan na ibibigay ang Panginoon. Bakit? Hindi lang tayo iniligtas sa katawan, iniligtas din, sa kaluluwa at sa espiritu. Ang tunay na mananampalataya na si Kristo lang manunubos, hindi lang kaluluwa at katawan ang dadalhin sa langit. Papalitan tayo. Kaluluwa at espiritu, papalitan din ang ating katawan ng panglangit na katawan. Kaya ako'y pupunta sa langit na nakakalakad. Tingnan niyo po ang Roma 8:23. Dito tayo magtatapos. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu. Sa makatwid bagay, tayo na may nangagsisibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukupkop na dilibat ang pagtubos sa ating katawan. Yan ang pag-asa din ni Hope. Dahil ang kanyang Redeemer ay si Christ. Kasi si Kristo mismo, nagkaroon ng glorified body. Magiging katulad niya tayo. Klaro ba? Ngayon, kaya ako alam kung tiyak na ako'y palangit. Bakit? Tiyak ako kung sino ang Redeemer. Kaya yung iba, hindi makatiyak ng langit, ay hindi tiyak sa kanyang manunubos.
At saka kaya hindi makatiyak sa kanyang manunubos, ang daming manunubos. Sa Biblia, walang pinapakilalang manunubos kundi isa, si Jesus, the Holy One of God. Hebreo 9:22. Hebreo 9:22. Nakabulol. Yan niyo po. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Kaya kung walang Diyos na nagkatawang tao, walang Redeemer. Kaya ang pag-asa mo at pag-asa ko ay yung Diyos lang na nagkatawang tao. Si Maria ay taon-tao. Hindi siya nagkatawang tao. Lalo namang si Kibuloy ay hindi na Diyos nagkatawang tao. Tama ba? Maliwanag ho ba? Kayo ba'y nananampalataya kay Kristo? Sa Kanya ba tayo umaasa? Tanong. Ineng, nagsakay ka sa tricycle, balik tayo. Noy kayo sumakay sa tricycle, saan ang gusto mong pumunta? Dito. Nakarating ka ba? Ngayon, nagtiwala kay Jesus na siya ang manunubos mo. Dadaling ka sa langit. Makakarating ka ba? Ay kung nga sa driver, naihahatid ka sa gusto mong puntahan, bakit naman kay Jesus hindi ka makakatiyak sa kanyang pupuntahan? Ngayon, kung hindi ka nakakatiyak, baka ibang driver ngayon sinakyan. Tama ba? Pero kung ikay talagang nanampalataya kay Jesus, si Ining nga sumakay ng driver. Yung driver na may hindi tulog. Yung driver na may hindi bulag. Hindi rin pilay. Hindi rin walang kamay. Ay kaya nga nakarating dito, bakit? Tama yung driver. Ba't ka naman hindi makakarating ng langit kung tama ang iyong manunubos? Tama ba? Kaya alam kong ako'y palangit. Bakit? Tama yung manunubos ko. Klaro ba? Kaya yung ibang mga reliyon, hindi daw nakakatiyak, tiyak mali ang driver nun. Maliwanag ba? Sana maliwanag. Ayaw nating tayo naalis dining wala man naiintindihan. Sayang ang inyong pabango. Sayang na malansya pa kayo. Naligo pa kayo. Tapos uupo kayong walang naiintindihan. Ngayon, maliwanag ba? Sana tiyak na din kayong palangit. Pastor, paano kung ako'y magkasala pa? Sino dito yung nakapag-drive ng mahaba? Nakapag-drive. Nakasakay ng mahabang paglalakbay. Kayo ba'y nakabalita ng hijack sa aeroplano? Mga nagsuntukan sa loob ng aeroplano. Pero, tanong ko, yung bang aeroplano nakarating? Sa kanya pupuntahan? Ang dami nangyari sa loob, pero nakarating pa rin ang aeroplano. Alam mo, kahit ikaw iligtas, habang wala ka pa sa langit, marami pang mangyayari sa iyo. Pwede nagkakamali ka pa rin. Pwede nakakapag-isip ka pa rin ng masama, nakakapagsalita ka ng masama. Ang mahalaga, nasa loob ka ng aeroplano. Amen? Amen? Ang mahalaga, si Jesus ang driver mo. Hindi mo maiiwasan, hindi tayo nagkakamali pa. Yung iba kaya hindi makatiyak paano kayo kung magkasala? Ang mahalaga, ang driver mo si Jesus na hindi nagkakasala. Ang mahirap ay kung ang driver ang ligaw. Di automatic yung nakalulan ay ligaw na din. Pero hanggat ang driver ay matino, kahit tayo nagkakamaling-maling bayahero, makakarating tayo sa pupuntahan. Bakit? Ang ating tinitiwalaan ay hindi tayong pasahero, kundi yung driver. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Ay yung iba hindi makatiyak ako na may magkakamali pa. Bakit? Sino kang hindi? Kaya nga si Job humihingi ng tawad. Ang galing na galing, nagkamali pa. Si Pedro nagkamali pa. Nagkanulo pa nga siya ng 3 beses. Pero siya palangit. Ang mahalaga, tama ang Redeemer. Kaya nga tayo tinubos. Hindi natin kaya. Maliwanag ba? Yung iba yata, kahit ano yata ang paliwanag ko, hindi naiintindihan. Ay tulog pa rin
Ano ba, ang sarap makinig ng salita ng Diyos. Lalo't hindi basta pinapasadahan, pinapaliwanag. Sa iba yan eh. Pinapasadahan na lang ang tono pa ng boses ng akaantok. Pero dito, hinihimay natin. Ngayon, kung hindi ka nag-appreciate, something wrong with you. Right? Kaya merong una na mahuhuli at may huli na mauna. Yan ay depende kung paano kang mag-absorb ng salita ng Diyos. Baka maunahan pa tayo na Kevin. Oh. Diga? Kaya if I were you, listen attentively, carefully. Why? Hindi tayo nagpaparaos ng oras dito. Sino dito ang tiyak ng palangit pag namatay? Yung iba, hindi pa rin. Diga? Ngayon, nananampalataya ka ba kay Jesus na siya Redeemer? Ngayon, kung si Jesus ang Redeemer, kaya ka ba niyang i-redeem? Sining sumakay sa driver, naihatid ka ba? Bet si Jesus, hindi ka magtiwala, kaya ka niyang ihatid. Ang tanong, nananampalataya ka ba? Ay, sa driver tayo nananampalataya, tapos kay Jesus ay hindi. Kasalanan yan, nakakapagselos yan. Paninibog ho yan. Maliwanag ho ba? Ayun. Yun ang ating pag-aaral. Kaya alam ko, pag ako'y namatay, ako'y palangit. Praise the Lord. Praise the Lord. Sana maintindihan nyo yan. At sampalatayanan nyo yan. Huling tanong, maliwanag ho ba? Maliwanag ho ba? Tulad ho ba ni Job, naramdaman nyo na kailangan nyo na Redeemer? Kapag hindi mo naramdaman, saksakan ng iyong yabang. Siya ngay ang galing-galing na ngailangan ng Redeemer. Ay ikaw? Pandalwa. Sabi niya, maliwanag na ikaw yung Redeemer. Maliwanag din ho ba sa iyo na si Kristo lang ang Redeemer? Tama ho ba? Pantatlo, nananampalataya ka ba doon sa ipinaliwanag sa iyo? At kung yung kinananampalataya, kaya ka bang dalhin niya? Ngayon, tatanungin kita, kung kaya ka niya, tiyak ka na bang dadalhin niya? Yung iba hindi. So, pag-aralan mo pananampalataya mo. Basic. Bet nadala ka ng tricycle. Bet ako nakarating ng Vietnam. Kayang ipag-drive ng pilot ng aeroplano. Nakatulog pa nga kami doon. Naniniwala tayo sa pilot. Bet kay Kristo hindi. Maniwala ka. Kaya ka niya. Then last, papalitan tayo talaga ng bagong katawan na fitted sa langit. Tayo ping manalangin. Mapagpala namin Diyos.